you are known to be a band member, di ba? Yes, The Ones. The Ones, grupong Yes. The Ones. Ako, magaling na grupo din ito. Pero from being a band member, a drummer, tama ba? Drummer po. Tayo po yung drummer doon. To a shoe trader. Paano ka lang nagsimula dito? Kailan nagsimula itong pagnenegosyo mo sa sapatos? Sa sapatos. Actually po, nung nasa banda pa lang ako ng The Ones, I was a shoe collector already. Collector? So, collector. Okay. And then, nung nag-pandemic, sabi ko, bakit di ko subukan magbenta ng mga sapatos? Which is I did nung 2021. Ayun. Okay. Ganon. So, from being a collector, una sa lahat, bakit ka nangongolekta ng sapatos? Ano bang, what's so special with the shoes para sa'yo? Well, the idea of, collecting the hardest pairs sa mga nilalabas ngayon sa buong mundo. Yun yung parang thrill sa akin na parang pag nakakuha ka nun, it's a reward or something na parang, meron ako nito out of 8,500 sa buong mundo. Mga ganong thrill. Wow. Yan. Okay. So, ano ba yung mga collector's item mo na meron ka? Baka lang pwede mo i-share sa amin. Sa collection ko po ngayon, well, nagbawas na nga ako ngayon kasi sinabihan ako ng partner ko na kailangan ko na magbawas ng sapatos. Bakit? Sobrang dami po kasi. Mag-declutter na ng konti, no? Opo, umabot ako ng almost 500 pairs of sneakers. 500 pairs? Ayan, may pinapakita kami. Ano ba to? Ayan, ilan ba yan? Hindi, sa lang po yan. Sa shoe store lang po store natin. Pa lang to. Store Hindi pa ito yung collection mo. Yung personal collection. Personal collection is around 500. Almost umabot ng 500 pero nag-declutter na ako ng almost half or more than half of it. Out of that, almost 500 pairs of sneakers. Opo, iba-iba po yun. Ano ang pinaka-paborito mo doon? Pinaka-paborito ko ngayon is yung mga comfort shoes. Mga New Balance, yan, Asics, yan yung mga paborito ko ngayon. Pero yung mga rare, ano yung mga rare? Pero yung binanggit mo parang mga ano yun? Comfortable. Comfortable lang talaga. Very comfortable. Simple, sabihin natin. Yes, yun na po kasi yung ngayon parang trend ngayon So the comfy shoes na ngayon. Pero siguro sa favorite ko sa mga mahirap kunin na sapatos is yung mga Dior, ayan, mga Travis Scott, yun po yung mga... Pinakamahal. May nagtatanong dito, ano daw pinakamahal na pair of shoes na nabili mo o na talagang collection items bago tayo dumiretso sa sistema? Pinakamahal po siguro na nabili ko yung Air Mags ni Enrique Hill. Yung kay Enrique Hill. Oo, na nabili ko. Okay, sige. Ayan, pag-usapan natin kasama si Sir Carlo dito, no? Yan. Paano ba yung sistema? Para po sa mga hindi nakakaalam, how does your business works? No? Paano ba yung kalakaran sa negosyo? Kasi may nabili from Enrique Hill. Paano to? May nagte-trade? How does it work? Kami po, I think we are very transparent sa social media. Like yung motto namin, we buy low then sell high. Buy low, sell high. Sermon, literal yun. Can you explain further? Ano yung buy low, sell high na? Nakita ko yan sa cover page ni Sir Dane. Yes po, bale, pag may pupunta na reseller sa store, so kami para makatulong din sa mga mga nagsistart pa lang na na-inspire sa amin, sa mga nanonood sa amin. So bibilin namin yun at very low price na kaya nilang ibigay. Then binabarat namin. Yes. In Tagalog, in short. Oo. Binabarat namin as to Buti the lowest. may pumapayag. Merong pumapayag. Meron din namang mga firm na mga Ayaw, sellers oo. talaga. Ayaw talaga nila. But our job as a store, as a physical store, of course, meron kaming overhead. As much as we can, binibili namin yun to the lowest that we can. Tapos, we put a markup on it. Magkano ulit yung sapatos sa Enrique? 1.1 namin yung nabili. Binibenta namin ng 2 million. 1.1 million pesos. Yes. Magkano niya binibenta nung una? He was selling it for 1.5 actually. Bakit gano'n kamahal? Actually po kasi yung sapatos na yun, that was released 2011. So and it's a rare pair of shoes. Rare na yun, Back to the Future na yun. And for its condition, at syempre, yung nagsuot. Yung personality pa ni Sir Enrique. So we were very blessed na kami yung napili niya. Out of, 3 lang po may ganong klaseng sapatos sa buong mundo. Yung pangatlo po na pinaka-latest na customize ni Mosh is nasa amin yun ngayon. Yun. Wow! Kaya pala siya mahal. Yes. Parang pag-suot mo nun, parang kamukha mo na si Enrique Hill. Kaya minsan nga po sinusukat ni Carlo Hindi na kasha Ayan. Hindi ba kasha? Ano size ba nun? 11 po. Laki naman. Size 9 si Carlo. Hindi kasha. 9.5 ako. Hindi ka kasha yan. Pero, ayan, kahit sino ba, Sir Carlo, mabalik ako sa'yo, kahit sino pwede ba mag-trade o meron lang talagang limitations or qualifications na kayong tinitignan in terms of mga shoes, ini-screen nyo ba yun bago nyo accept? At saka kasi sabi mo nga, you're very transparent sa social media. Yes. So whoever comes sa store, nava-vlog or sabihin natin napapakita, nare-record. Yes po. Sa
Sa mga gusto naman po magbenta sa amin, so we set an appointment sa page. Tapos kami naman, wala naman kaming ganong strict na limitations. As long as, syempre, yung priority namin, legit yung binibenta nilang sapatos. Bawal po ang fake. Yes, actually po, dumadaan po yan sa sistema. Like for example, may dumating na seller sa amin, first time niya. So before namin siya actually bayaran, ili-legit check muna namin yung sapatos niya. So it will take at least a few hours before we actually pay them. Malalaman pala yun kung ito ay legit, Yes, fake, po. class A. May mga class A, talagang akala mo original eh. Yan ang expertise ni Carlo. Paano Pinag-aaralan ba niya malalaman yan? I'm curious lang ako. Siguro po kasi sa panahon ngayon na halos lahat ng informations internet available na eh. So ako naman, syempre ako parang naatasan ni Boss din. Ginawa ko lahat talaga ng research. So sa YouTube, sa Google, lahat ng parang pag may bagong release, ano ba yung kailangan tignan sa sapatos na to. So yun yung mga inaaral ko. Pati yung sniff test, kung ano yung amoy dapat na sapatos. Inaamoy. Wag mo lang amoyin pag gamit. Kaya nga, Yes. pag gamit na, parang nakakatakot amuyin. Pero actually, Sir Mo, don't get me wrong. Hindi kami perfect. Maraming beses na kami nakabili ng peke. Ilang beses na rin kami na scam. And we learn from that. So, pero as years goes by, natututo na kami. Mas naging stricto na kami when it comes to buying. In fairness ha, talagang inaaral. Inaaral po talaga Grabe, siya. nabanggit kanina ni Sir Carlo, talagang nire-research mo pa Yes. para malaman kung ito ba'y legit o hindi. Yes, O baka naman, yun nga, mabiktima na naman tayo ng pamemeke, which is Yeah. not good mga kapatid ha. May Opo. kulong po yan. Ang bait lang nito, buti hindi nyo nga hinahabla yung mga namemeke sa inyo. Yes. Actually, marami po nagtatry pa rin sa amin na ganun talaga, na sinasabi nila na original, pero they know na it's fake. Pero tinatry nila baka Makalusot. Makalusot, mga ganun. Naku, mukhang mga expert na itong mga to sa sapatos. Ano yung toss coin na ginabanggit? Bale, ito po yung parang nakasanayan namin pag hindi magkasundo sa deal. So may offer kami na Yan. gusto Paano ma-reach. nagsimula yan? Yan, toss coin na yan. Actually, nagsimula yung Toscoy na yan. Napanood ko yan sa isa sa mga content creator abroad. Okay. So, tas sabi ko, why not bring it here in the Philippines? Actually, meron nang gumagawa nun, pero siguro hindi lang siya nako-content or hindi lang siya na-film. So, we decided to do that kasi mostly pag negotiations talaga, ang tagal eh. Hirap, oo. So, why not? Habang usapan. Oh, Saka yun nga, very let's- firm yung nagtitinda, ay yung nagbebenta, at very firm din naman yung Bumibili. bumibili. Yes. Na, hindi namin kaya yan. O, Yes. itong presyo lang. Oh, so, yung Oo. coin na lang yung magde-decide kung panalo or talo. Sino madalas na nanalo? Well, ang bait na kami. Well, toss coin na yun. Wala nang daya yun siguro, Yes, di ba? yes, wala na. In a matter of ano na lang yan, luck or Yes. swerte na lang talaga. Swerte naman itong dalawang ito. Okay. May na nga nagtatanong dito, good bang pang-investment daw itong mga sapatos ngayon? Yung iba kasi, sir, nagko-collect talaga ng mamahaling sapatos tapos hinihintay tumaas yung value bago ibenta, lalo na yung mga may collaboration na sapatos o yung mga rare. Ikaw, you are a collector. Is it really good ba na gawing investment ng sapatos? O baka matulad lang siya sa partner mo na nagsasabi na bawasan mo na yan? Actually, it's a good question, no. For me siguro it's a good investment. Why? Because it's my business and that's what I do for a living. Pero if first time mo papasok ka tapos sa tingin mo sinabi ko lang sa iyo na good investment to, I think you have to do your part as well. Do the research, aralin mo mabuti yung industriya na papasukan mo kung talaga bang investment siya or hindi. Pero sa amin kasi, like for example, marami ako nabili ng mga shoes in the past na ngayon na nabenta ko na almost Wow. times 3, times 4. So, mga ganon. So, pero meron din mga sapatos na bumabaksak. Parang stock market talaga eh. Merong mga shoes na Ano yun? Ano ibig sabihin ng mga sapatos bumabagsak? Ibig sabihin? Basic bumababa supply yung and quality. demand po. Bakit? Parang, for example, sa isang colorway ng isang release na sapatos is hindi namin na-predict na sobrang dami pala. Tapos kumuha kami. So, yung basic supply and demand is hindi namin nare-reach o hindi namin na-predict. So, biglang bababa, magpa-plummet pababa yung... as in masakit yun, Sermon. Oo nga, syempre kasi inisip mo, mahal yung bili mo dun eh. Oo. Tapos dahil marami palang may ganun, Mm-mm. ba nga yung ano niya, no? Yung quality niya Yes. or sabihin natin yung amount niya Yes. rather. Pero ang hirap kasi isuot pag mga mahal na sapatos, no? Totoo po. Kaya iba parang hindi na nga investment, nagiging collection na lang. Yes, naging collection po talaga Like siya. what you are doing. Not what I'm Until doing. now? Right now, naglaylo na ako. Kasi nga, you are family actually- man na po ako ngayon. Ayun. And you're Oo. actually accepting those kind of rare shoes na rin eventually, di ba? Yes. Na parang, nakikita mo na nasa amin din yan na matagal and then you are selling it. Oo. More on ano na ako ngayon talaga. Parang gusto ko na
mag-business na lang. Yan. Oo. Oo nga parang bukod dito, meron ka pa mga ibang negosyo no? Marami po. Opo. May restaurant ka rin or Yes, bar? may restaurant po tayo sa Marikina. It's called nice. Turning Tides. Ayan. Wow, okay, sige. Mabalik muna ako dito Go, sa sir. sapatos. Ayan, kay Sir Carlo ulit, nakatulong ba yung social media in a way sa pagdinegosyo? Kasi sabi mo nga, you are very transparent on social media. Does it help? Sobra po. Kasi yung mga tao ngayon parang lahat halos may cellphone na kumbaga gadget available na everywhere. So minsan kahit nasa store lang kami, biglang marami magchat-chat sa amin na ito ang daming inquiry, ganyan. So halos 60% or 70% of our sales minsan galing sa Social media Yeah. na, no? And you started pandemic time. Pandemic pa lang talaga. So lahat yun, doon mo nasimulan yun, Sir Dane? Yes. Yung idea na i-vlog ko nga ito? Yes. Actually, I did that pa yung negotiations na yan since 2021. Pero nung nag-migrate kami sa Facebook, doon talaga nagkaroon ng hindi naman impact, like nagkaroon kami ng mas malaking audience, mas malaking reach. So we're very blessed kasi merong mga nanonood at sumusuporta sa amin. Blessing in disguise yung pandemic na yung mga tao nasa bahay, Sobra nanonood po, ng sobra. mga video content or mga social media posts, and then here you come na parang ito, pumasok kayo na pinasok yung pagninegosyo. Hindi ba mahirap bilang ikaw, vlogger ka na rin, no? Technically. Opo, technically. Oo. Social media content creator. Pero ngayon nagdenegosyo, di ba? I'm using it as an advantage, and also I think kahit naman sobrang dami mong ginagawa, it's a matter of time management lang naman. So kung kailangan mo mabang oras, kailangan mo mag-alat talaga. Yun ang sunod kong tanong sa'yo personally. Kasi nga, ang pag-vlog, it requires time. It requires effort. Creativity. Hindi po siya madali. Sinubukan ko po eh. Nahirapan ako eh. How are you managing it? Saka, wow, in 2021, you boom. Yeah. Actually po, Sir Mon, the reason, totoo po yan kasi before, I thought I can do it on my own. So, when the store got bigger and mas kailangan namin mag-produce na mas maraming content, sabi ko kailangan ko ng tulong. That's why nagbuo ako ng creative team ko who will do the creative side, the ideas and all, and execution. So by schedule na lang ako pag pumupunta ako. Malaking puhunan yon. Malaking puhunan pero mas malaki din ang balik. Talaga. Kasi isipin natin mga kapatid, sinasabi ho nila na mga content creator na nagsisimula, maigi nang ikaw na lang muna lahat. Ikaw mag-i-edit, ikaw mag-shoot, ikaw ang pinaka-talent. Yes. Kasi nga kaysa magbayad ka ng tao na hindi ka pa naman kumikita at all. Yes. So you risk. Somehow. Which I did that for a very long time. Ngayon lang po talaga ako nagkaroon ng, I can say na talagang media production. team talaga. So Buong production. ikaw talaga dati na ikaw lang mag-isa. Opo. Ako kasi sinubukan ko kagad nagbayad ng itao eh. Kaya nahirapan talaga eh. Matagal ko rin po siya ginawa, sermon, mag-isa. Okay. O sige, siguro si Sir Carlo, Yes, baka meron kayong payo sa mga nagdenegosyo. How helpful yung social media that they can actually use it as well? Payo lang po siguro sa mga nanonood or mga na-inspire sa amin. Sabi nga po kanina ni Boss Din is wag lang kayo basta gumaya or parang gumawa agad ng move. Sabi nga, kailangan talaga ng research dito sa mga gantong industry. Kasi marami ka talagang dapat aralin. Maraming klaseng sapatos lumalabas araw-araw. So hindi constant learning lang po talaga yung kailangan. Tsaka syempre, risk pa rin naman lahat ng negosyo eh. So yeah. Sa akin, I'm gonna add also to that one. No? I think very, very important na isamang social media when it comes to marketing. Kasi yun talaga yung ano ngayon. Andyan na ngayon ang tao? Lahat nandyan eh. Basta lahat ng social media. Yeah, you can mention it. Facebook, TikTok, YouTube, Instagram. Kami, we use every platform that we can. Talaga? Opo. Even IG? Like po. Okay. Yung IG ko po very active din right now. We do follow you on Facebook at saka sa YouTube. Ay, salamat Ayan, po. Thank you. Okay. Sige. May nagtatanong lang dito. Sino daw mga memorable mong clients? Bukod kay Enrique Hill. Marami po tayong mga memorable clients eh. Actually, I wanna thank all those friends from the industry na mga pumupunta talaga sa amin, bumibisita, took time to really spend with us, collab with us. Pero ang pinaka-memorable sa akin yung kay Lebron. Yung first biggest coin flip ko, si Lebron po yung hindi po LeBron James. Okay. Si Lebron po ng she's a Dota player. Okay. ML po. Bakit? Bakit naman siya kasi yung nag-offer ng Dior worth magkano ba ulit yan? 600,000. 600,000. Magko-coin flip kami, i-double niya or libre yung sapatos. Ay! Yun.
Nanalo kayo? Nanalo kami doon. Yeah. Kaya pala memorable. Yun yung pinaka-memorable na... Ang saklap naman kay Lebron nun. Oo, yun yung pinaka-memorable namin. And marami pa sila, Billy Crawford, Yan. yung mga friends natin. Ano na rin sila, no, Yan. nagbenta. Pero hindi naman to exclusive for personalities or celebrities. No. Everyone is welcome. Just message us kung gusto nyo mag-schedule ng mga buyouts, let us know. Wow. O sige. Probably, message to those na gusto ring marating naman yung narating mo na, Sir Dane, at saka baka meron kayong You wanna start? invitation sa mga tao na suportahan yung inyong store. Yeah. For those people who wants to start a business like us, it's a matter of just doing a little research and doing it right away. Mas maganda na simulan mo na siya ngayon. Huwag masyadong i-overthink. Tama. And sa lahat ng mga taong nanonood sa amin ngayon, if you like what we do or you support what we do, please, i-follow nyo po kami sa aming mga social media accounts. Yan. Ikaw, Carlo. Gusto ko lang po magpasalamat sa mga clients namin before pa hanggang ngayon. Tsaka syempre yung mga nanonood and mga followers ni Boss Dane tsaka ng Flip. Sana huwag kayong magsawang bumili syempre ng sapatos sa amin. Tsaka yun. Message nyo lang kami. And thank you, Sir Mon, for Yeah, having us. thank you. Thank you for sharing with us your time dito sa studio, ha? First time namin to at this time. First time na gumising na napakaaga. Napakaaga nito. Nako, sana nag-enjoy naman kayo Sobra at po. sana Thank you. natuwa naman kahit paano kasi marami pong masaya. Sabi ni Remedios Seminiano, Sir, ang galing naman. Mahirap pong tumingin talaga kung legit ang sapatos o hindi. Ang galing nila. Oo, expertise na po yung nangyayari. So baka may gusto kayo i-shoutout before we let you go. Shoutout ko lang po, syempre, yung nanay ko. Yan. Yung Andito na ako sa TV5. Nasa pwesto kayo ng mga Nasa 1PH. Sa 1PH. Oo. Shoutout din syempre sa mga colleagues ko. Yan, sila boss, si Kuya Pat. And syempre sa mga clients namin, yun. Thank you po. Ayun. Tapos, thank you din po kay Sir Mon. Syempre. Yeah, you're welcome. Ako Sir gusto Dane. ko magpasalamat, Sir Mon, sa lahat ng bumubuo ng 1PH. Maraming salamat for having us. And of course, gusto kong pasalamatan ng mga hardworking staff natin sa Flip, sa Turning Tides, and sa lahat pa ng mga business natin. Maraming sa lahat salamat. ng mga business natin. Maraming salamat sa lahat ng sumusuporta sa atin at nagpapakahirap na pumasok everyday sa mga trabaho nila. And maraming salamat sa inyo. Ganon din sa partner ko na natutulog ngayon. Alam ko, hindi Mamaya, ka pagising. babalikan niya yan. Oh. I love you. I'll be home soon. Yeah. Wala malang pangalan yung I love you? I love you, Em. Ayan. I love you, Jaisel. Oo, Saka no? sa baby ko, si Tyler. Galing pang anong bansa kayo nagpunta? China. China. Galing kami China itong mga to. Kaya ngayon lang na nakapagbisita sa atin. Maraming salamat, Sir Dane. Thank you po. At mabuhay po kayo and mga kapatid. Check them out.